Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Juvencia Jumano Aquino. Sinilang ako noong September 29, 1935. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos araw-gabi sa buhay kong ito. Nung kabataan namin, malungkot kami dahil maaga kaming nawalan ng ama. Ang aking ama ay si Santos Jumano de Mesa. Ang ina ko naman ay si Damiana Hoyas Villanueva. Batang-bata ang ina ko nung ikasal sa aking ama. Yung pagsasama nilang mag-asawa, nagkabunga ng ilang anak. Kami daw ay 5, 2 lalaki at 3 babae. Yung unang anak na lalaki namatay nung bata pa. Ang sumunod doon ay yung kapatid kong Gloria ang pangalan. Ang sumunod ay ako na. Ang sumunod pa sa akin ay isa ring babae, Aurora ang pangalan. At ang sumunod doon ay yung bunso kong kapatid, ang pangalay Macario. Namatay siya sa edad na 5 taon dahil noon ay panahon ng pananakop ng Hapon. Mahirap na mahirap kami. Siguro kaya namatay yun, yung kanyang bitukay kinain ng bulate. Wala akong pangarap o gusto dahil wala naman akong nakikitang mga taong may magandang postura, may mga magagandang suot. Kaya wala akong nakikitang magiging pangarap ko. Kasi nakatira kami sa isang lugar na malayo sa kabihasnan. Ang naging trabaho ko noon, yung aking ina, naglalaba sa ilog, sumasama ako. Doon kami sinisikatan ng araw, doon kami nilulubugan ng araw. Dumaan ang panahon na gusto kong maging guro. Nagsikap ako dahil matagal akong tigil ng pag-aaral. Nakagraduate ako ng high school. After 5 years pa, nag-college ako. At yun na nga, ETC ang kinuha ko. Elementary Teacher Certificate. Nag-aral ako sa Lipa City College dahil wala nang bukas na colleges sa San Pablo. Nagsikap ako para maging guro. Dumating yung point na gagraduate ako ng ETC after 2 years. Namatay ang ina ko sa isang aksidente. 1 linggo at graduation, namatay ang ina ko. Napakasakit. Dahil ako ang nakakasama-sama ng ina ko sa bahay, kami lang 2. Nung mamatay siya, nag-iisa ako. Gusto ko pang ituloy yung aking pag-aaral. Ibinukas nung panahong yun sa mga colleges ang BSE Ed, Bachelor of Science in Elementary Education. Ayaw kong tanggaping magturo dahil ETC lang ako. Nagkataong walang makuhang teacher. Kinuha rin ako. Ang usapan namin ay bibigyan lang ako ng pocket money, baon, at libre ako sa matrikula. Pumayag ako, tuwan-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako. After a month, tinawag ako ng registrar. Miss Jumano, bibigyan ka ng sweldo. Wow! 120 a month. Naku God, tuwang-tuwa ako. Inilagay sa sobre. Nung matanggap ko ang sobreng 122, gayon na lang ang iyak ko. Kanino ko ito ibibigay? Wala na akong ina. Nag-iisa ako sa bahay. Nag-iisa ako. Iyak ako. Iyak ako. Nung makatapos ako ng BSE, nag-major ako ng Pilipino. 3 taon ako sa San Pablo Colleges. Tuloy ang aral ko. Kahit hirap na hirap, nag-iisa ako. Tinawag ulit ako sa ng registrar. Miss Jumano, may units ka na pala sa master. Magturo ka. Bigyan ka ng education. 2 hours yon. Hindi ko maintindihan kung sa ilalagay ang sarili ko. Tuwang-tuwa ako, master. Bibigyan ako ng load sa college. Tinanggap ko din yun. Tinanggap ko yun. Turo ako sa araw. Turo sa gabi. Aral every other day ng master. Yung pangarap ko na ako'y maging guro nung ako'y nagha-high school, naisip ko, akala ko hindi ako makakatapos dahil ako ay belong talagang sa mahirap lamang. Awa ng Diyos, dasal at sakripisyo ang aking tiniis. Gusto kong maging teacher
Dahil nagiging halimbawa ka ng iyong mga eskwela. Regarded ka ng mga eskwela mo. Mahal na mahal ka ng eskwela mo. Yung tinuturo mo siya nakakaalam. Naging ganun ang kanilang katatayon dahil kabilang ako sa kanilang tagumpay. Kabilang ang ma'am sa tagumpay. Ay, salamat, Tutoy. At ako din na, gagaling ng aking pulika. Thank you, Toy. Thank you. Thank you, Toy. Thank you. Alis, Tutoy, yung tsinelas. Nakakahiya. Salamat, Tutoy. Salamat. Noong 1964, doon ko nakilala ang aking kabiyak. Siya ay si Domingo Almario Aquino. Ako ay dumadaan doon sa paradahan na doon ay meron palang nakakamatyag sa akin. Gusto niya akong makilala. Yung kanyang pinsan ay kaibigan ko. Nagtuturo siya sa Canosa. Sumasama sa akin pauwi sa amin. Natutulog siya sa amin dahil siya ay kaibigan ko at kaeskwela ko. At naaawa siya sa akin dahil ako'y nag-iisa. Dumating yung point ngayon na nagpiesta sa kanilang nayon, San Marcos. Inanyayahan akong matulog nung aking kaibigan, Monina Aquino, na doon ako matulog sa kanila. April 24 noon, 1964. Dumating ngayon si Domingo Aquino. Nagpakilala sa akin at tuwang-tuwa at kaibigan daw pala ako ng kanyang pinsan. Doon nagsimula ang pagkikilala namin. Siya yung taong mapagmahal sa pamilya. Mabait sa kanyang mga kapatid. Pinapag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Breadwinner siya ng kanilang pamilya. Sa 4 na magkakapatid, siya ang pinakamatanda. Siya hindi agad nakapag-aral dahil siya ay nag-drive na agad at naghanap buhay. Responsible siya. Sabi ko nga sa pagsisimba ko, Lord, bahala ka na. Pag pinabahala ko sa Diyos, iyon siya ang ibinigay sa akin. Dumating sa amin, sa bahay, doon siya nagtapat ng kanyang layunin sa akin. Naging mutual yung aming samahan. At ang sabi nga niya sa akin, dahil ako rin nag-iisa, para ako'y may kasama, hanggang sa dumating na yung point na gusto na naming magsama sa isa't isa. Niyaya niya akong pakasal kami. June 1965, ikinasal kami sa San Pablo Cathedral. Doon nagsimula ang aking pamilya. At nagkaroon kami ng 4 na anak. Yung panganay, si June 1, 1966 ko inianak. Yung pangalawa kong anak, si Joel, pinanganak siya ng January 27, 1968. Ang pangatlo kong anak ay babae. Si Maria Delina, ipinanganak noong May 16, 1971. Ako'y 40 years old. Nagkaroon pa ako ng isang anak, si Jonathan. Isinilang noong September 20, 1975. Kami ay namabuhay na masaya, mapayapa at laging nagkakaisa sa lahat ng aming pinaplano sa buhay. Kahit mahirap lang, nang aming kita bilang isang guro at isang pulis na from hand to mouth lang ang aming kita. Awa ng Diyos, yan ang aming pamilya. Ang pagsubok ay kakaibat ng buhay natin. Ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ko ay yung kamatayan ng aking ina. Ang pangalawa, ang pagsubok ay yung kamatayan ni Domingo, aking asawa, aking kabiyak. Cancer ang kanyang sakit. Nag-iisa ako. Akong nag-alaga sa kanya. Dala ko sa lahat ng pagpapagamot. Kinemo siya. Masakit. Yun ang mga pagsubok sa akin. Hanggang sa siya inamatay. October 20, 2010. Naiwan lagi ako mag-isa. Mag-isa ko sa bahay. Hanggang sa ngayon, nag-iisa ako. Ang aral na natutunan ko ay manalangin at magtiis para makayanan ko ang mga pagsubok na iyon. Mayroon akong karanasang napakasasaya sa aking sarili. Unang-una ay sa Italy.
2012. Masaya ako doon, napakasaya ko dahil nakita ko napakagandang Vatican, yung living ni Pope John II, yung St. Peter Church. Sabi ko nga, St. Peter, narito ako, bubuksan mo ang pinto kapag ako'y namatay. Masayang-masaya kami dahil kapiling ko ng aking mga anak at apo doon. Naroon lahat, yung 4 kong anak, yun ang pinakamasaya. Ang pangalawang pinakamasayang piling ko pa, nung si Precious ay dumating sa mundo. Ay, ang saya-saya ko noon dahil siya dumating na sa mundo. Dahil ang kanyang ina, si Te, ay may diferensya sa sinapupunan. Kaya pala ang pangalan ni Precious ay Precious, mahalaga talaga. Angelica, anghel pa. Iyon, maligaya ako nung dumating sa buhay namin si Precious. Ang pangatlo pa ay nitong 2025 na napakaligaya ko ay nang dalhin ako sa Global City, sa Port Bonifacio ba yun? Naligayahan ako doon. Umiiyak ako sa ligaya dahil noon lang ako nakakita nung ganong kagandang lugar na napuntahan ko. Kinuha pa niya ako ng wheelchair. Enjoy na enjoy ako sobra. Ang dami kong nakitang maganda doon. Hanggang sa yung naging eskwela ko ng 1961, nakita ko doon at binati pa ako. Ikaw pala may buhay pa. Ang proudest moment ko, tayo nang gumraduate si Precious. Academic excellence siya. I'm very proud of her. Talaga, I'm very proud of her. Napakasaya ko ining noon. Ang saya ko. Kasama ko pa yung aking anak na isa. Ang isa pa ay successful yung pamilya natin dahil meron akong 4 na apo sa tuhod. Proud ako dahil nakasama ako sa Third Order ng Carmelite. Ang Carmelite ay yung incarnate word. Ang aming community, incarnate word. Marami akong natutunan doon. At awa ng Diyos, nang makatapos ang 6 na taon, natapos ko rin yun. Bago ako naging definitive, permanent order. Kung kakausapin ko ang sarili ko na ako'y bata, sasabihin ko sa sarili ko, mapaladinan ako dahil binuhay pa ako ng ganitong katagal. At naunawaan ko kung ano ang kahulugan ng buhay. Kaya humaba ang buhay ko para malaman ko kung ano nga ang buhay. Ang buhay pala ay puno ng pagsubok. Life is full of sufferings and blessings. If you suffer, you will receive blessing. Ang pinamahalagang payong masasabi ko ay tumulong ka sa kapwa mo. We must love our neighbor. Keep on giving, even no occasions. Ang payong masasabi ko pa ay gratitude. Gratitude is the best attitude. Magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang dinatanggap natin. Isa pang may papayo ko lang. BTS, believe, trust, and surrender yourself to God. Alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Kaya tayo magmahal sa Diyos, sa ating kapwa. God is within us, nasa iyo. Kung ang buhay ko'y magiging isang aklat, etong pamagat, may bukas pa, may pag-asa pa. Sapagkat ang tao, hindi natin alam kung anong kapalaran darating. Tumawag ka sa Diyos at may bukas pa. Sasagutin ka. Knock, and I will open. Seek, and you will find. Kaya may bukas pa ang buhay natin. Huwag kang malulungkot. Kung kayo may problema ngayon, solusyon ang kailangan. Huwag pabibigatin ang problema. Kaya bukas, magdasal ka lang, bukas iba na, maganda na bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Yun. Ngayong 90 years old na ako, ang inaabangan ko sa buhay, bago man lang pumikit yung mga mata ko, ay makita kong lahat ng aking mga anak at mga apo. At ang isa pang inaabangan ko sa buhay, ay ang gobyerno, ang mundo, makaramdam ng peace, kapayapaan ng buong daigdig. Ang mga uugit sa pamahalaan ay hindi korap, kundi mapagmahal sa kanyang bansa. Sapagkat ang iginaganda ng mundo ay nasa tao, nasa gobyerno, nasa namamahala.
at tayo ay miyembro ng gobyerno. Tayo magpapaganda. Ako 90 anyos na. Ang sasabihin ko sa sarili ko, oy, ikaw, Hobensya, proud na proud ako sa iyo dahil ikaw ay meron ng malaking pamilya. May 4 ka ng apo sa tuhod. Ang dami mong biyayang tinanggap, Hobensya. Proud na proud sa iyo ang aking sarili sapagkat hindi ka basta-basta. Ikaw yaong hindi mo pinabayaan ang iyong kapwa. Pag wala, binibigyan mo. Pag walang maisaing, binibigyan mo ng bigas. Pag walang maipagpagamot, inaabutan mo. Iyon ang ugali mo eh. Kaya naman ikaw, ang dami mong biyayang tinanggap. Awas na, ay liglig pa. Thank you sa lahat ng aking mga hamal sa buong daigdig. Lalong-lalo na sa lahat ng taong nakasama ko. Nitong dumating ako sa 90 years old, yung nakasama ko sa paaralan, nakasama ko sa simbahan, mga kamag-anak, mga kaaway, lahat ay pinsasalamatan ko. Maraming salamat sa aking apo, si Precious. Mahal na mahal ko yan. At ako'y mahal na mahal din niya. At lahat ay binigay niya sa akin. Lahat ay binigay. May gamot, may yakap, Pres. Thank you so much. I'm proud of you, my apo. I love you so much. Nagpapasalamat ako sa aking mga anak. Sabi nga, ang may mga anak na nagsisilbi, nagbibigay ng pasinaya sa mga magulang, ay humahaba ang buhay at gumaganda ang buhay. Kaya maraming salamat mga anak. Thank you. Thank you, Lord. Thank you so much for all na nakita, nakarinig ng aking sharings. My love is deep as the sea that flows forever. You ask me when will it be? I tell you never. My love is bright as the stars that shines forever. You ask me when will it end? I tell you never. The world may disappear like a castle of sand, but I'll be waiting here with my heart and my hand. My love, I love you so much, now and forever. You ask me when will it die? I tell you never. I tell you never. Brava sila. Congratulations! My love is deep as the sea that flows forever. You ask me when it will be. I tell you never. My love is bright as the star. Wow! How wonderful! Happy birthday! Pwede na ako. Happy birthday! Sabi nga, give me a single flower. Not when I die, not a million when I die. Give me a single flower. Not million when I die. Happy birthday! Happy birthday to you. Maligayang bati sa inyong pagsilang. Maligayang maligayang bati. Praise the Lord. Congratulations!
Praise Hallelujah. God. You did it, Lola.